Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang napakalaking ideya para sa Pilipinas, ang federalismo. Pero bago tayo dumating dyan, kailangan muna nating magsimula sa isang problema. Isang problema na halos hindi mo maisip kung gaano kalaki. Tingnan nyo to, 1,800,000,000,000 na bilyong peso. Grabe no? Yan ang halagang nasangkot sa isang dambuhalang iskandalo ng korupsyon. At dahil sa numerong yan, may isang tanong na hindi talaga natin matatakasan. So, dito tayo magumpisa. Ang problema ba ay dahil lang sa iilang tiwaling tao? O baka naman yung buong sistema na ang may depektong mula't mula pa? Para mas maintindihan natin kung nasaan ang problema, ginamit ng may akda ang isang napakagandang analohiya, ang iisang master key. Ito yung panganib sa sistema natin ngayon. Isipin nyo, ang gobyerno natin ay parang isang malaking bahay na may iisang master key lang. Oo, convenient. Pero pag nakuha ng mananakaw yung susing yon, sabihin na nating isang opisina sa Maynila, kontrolado na niya ang lahat. Lahat ng kwarto, bukas sa kanya. Sa mundo ng negosyo, may konsepto na concentration risk. Huwag mong ilagay lahat ng itlog mo sa iisang basket. Pero sa gobyerno natin, ginagawa natin yan. Lahat ng kapangyarihan at pera nasa iisang basket lang, sa Maynila. At may isang totoong kwento na nagpapakita kung gaano ito kapanganib. Pakinggan niyo to, may kailangang flood control project para sa mga taga Cagayan de Oro. Pero yung desisyon, yung budget at sa huli, yung pagnanakaw, saan nangyari? Sa Maynila. Gawa ng mga opisyal na malamang hindi man lang nakita sa personal yung ilog na dapat nilang ayusin. Iyan mismo ang depekto ng sistema. Pero eto, ang magandang balita. Habang may problema sa sentro, may mga ebidensya na ng solusyon na unti-unti nang umuusbong sa mga rehiyon. Silipin natin. Unahin natin ang Iloilo, isang syudad na nagpasya na, teka, hindi na namin hihintayan ng Maynila. Kaya naming umunlad sa sarili naming paraan. At ang resulta? Tingnan nyo, 7.1% economic growth. Tinalo nila hindi lang yung average ng rehiyon nila, kundi pati na rin yung national average. Ang tanong, paano? Simple lang na ang ginawa nila. Tiningnan nila kung ano meron sila, ginamit nila ang lakas ng kanilang mga universidad para sa BPO industry, pinalakas ang turismo gamit ang sarili nilang kultura, at pinrioridad ang agrikultura. Sila ang nagplano para sa sarili nila, hindi ang Maynila. Sunod naman, punta tayo sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, na tahimik lang na naging isa sa pinakamayamang lungsod sa labas ng Metro Manila. 5 bilyong piso. At yan, galing pa lang sa Mega World ha? Bukod pa diyan ang mga dambuhalang hotel chains tulad ng Sheraton at Dusit Thani na nagtayo na rin doon. So, anong sikreto nila? Alam ng mga leader ng CDO kung ano ang kanilang advantage. Yung pagiging malapit nila sa agrikultura. So ginawa nilang sentro ng logistics ang lugar nila. At dahil dyan, nakita ng mga malalaking kumpanya ang potensyal at pumasok ang investments. Ganun kasimple. At syempre, panghuli, ang Davao. Dito natin makikita talaga yung kapangyarihan ng lokal na pamumuno at yung tamang pag-set ng priorities. Itong mga numerong ito, hindi to tsamba. Direktang resulta to ng pag-prioritize ng mga lokal na leader sa kaligtasan, kalinisan at infrastruktura. At dahil maayos ang lugar, natural, darating ang bilyon-bilyong halaga ng investment. Kaya ang aral mula sa Iloilo, CDO at Davao ay iisa lang, hindi lang ito teorya. Ang decentralisasyon ay isang strategy na napatunayan ng gumagana. Nangyayari na siya. Siyempre, kapag may ganito kalaking pagbabago, natural lang na may mga takot at pangamba. Kaya isa-isahin natin at harapin yung tatlong pinakakaraniwang takot. Unang takot, baka yung mayayamang rehiyon tulad ng Cebu at Davao, sarili nila na lang ang pera nila at pabayaan ng mga mahihirap. Pero may sagot diyan ng sistema, isang equalization fund. Titiyakin nito na may tulong pa ring darating sa mga nangangailangang lugar pero sa paraang mas direkta at mas mahirap kurakutin. Pangalawa at valid to, paano naman yung korupsyon sa probinsya? Marami din namang corrupt doon, totoo. Pero isipin nyo, mas mahirap magtago ng katiwalian kapag yung mga botante mo, kapitbahay mo lang, direktang nakikita nila kung saan napupunta ang pera. Mas madaling maningil ng accountability. At ang pangatlo, siguro yung pinakamalaking takot. Baka daw magkawatak-watak ang Pilipinas.
Pero tingnan nyo ang USA, Germany, Switzerland, lahat sila federalista, pero buo pa rin. Ang totoo, ang tunay na panganib ng paghihiwalay ay galing sa sistema ngayon, kung saan nararamdaman ng mga rehiyon na napapabayaan sila. So, ngayon, nakita na natin ang ebidensya at nasagot na yan ang mga takot. Ano na nga ba ang magiging itsura nito sa practical na paraan? Paano ito gagawin? Dito, napakakalinaw ng pinagkaiba. Sa federalismo, yung desisyon para sa proyekto, nasa rehiyon na. Yung mas malaking parte ng budget, diretsyo na sa rehiyon. At yung pananagutan, malinaw kung kanino. Sa gobernador nila. Hindi sa isang opisyal na hindi man lang nila kilala sa Maynila. Alam nyo, nasa isang pambihirang pagkakataon tayo ngayon. Yung ebidensya ng pagkabigo ng sistema, yung trilyong pesong skandalo, nandyan. Yung ebidensya na may gumaganang solusyon, nakikita natin sa Iloilo, CDO at Davao. At higit sa lahat, yung mga tao humihingi na ng pagbabago. Kaya sa huli, ito talaga ang tanong na kailangan nating sagutin. Malinaw na ang ebidensya, gumagana na ang solusyon sa ilang lugar, bakit pa natin hihintayin ang susunod na dambuhalang iskandalo bago natin gawing opisyal ang pagbabagong kailangan natin? Alam mo, pag naririnig natin yung salitang federalismo, parang ang layo, ang hirap intindihin, no? Laging teorya lang. Well, ngayon, kalimutan muna natin yan. Dahil ang titignan natin hindi lang basta ideya. Ito, isang aktwal na plano, isang kompletong blueprint para sa isang federal na Pilipinas na may 18 estado. So, sisimulan na natin. Ating bubuklatin itong plano step by step. At linawin natin hindi ito wishful thinking. Ito ay isang set na mga konkretong panukala na sinasabing handang-handa ng ipatupad. Pero teka, alam ko ang tanong sa isip nyo. Kasi okay, federalismo, ang ganda pakinggan, pero paano ba talaga yan gagana sa totoong buhay? Saan yung mga hangganan? At eto yung pinakaimportante sa lahat, di ba? Yung tanong na laging lumalabas. Paano hahatiin yung pera? Well, ayon mismo dito sa blueprint na to, nandito na raw ang mga sagot. Hindi na to isang malabong konsepto. Ang ilalatag natin ngayon ay isang buo, kompletong plano. May mga detalye, may mga sagot sa bawat hakbang. Okay, game na. Simulan na natin sa pinaka-core, sa puso ng buong panukala, ang magiging itsura ng mapa ng Pilipinas. Hatiin natin sa 18 federal states. Teka muna, bakit 18? Bakit hindi 15? Bakit hindi 20? May logic pala dyan. Ang tawag dito ay Goldilocks Principle. Ang goal, bawat state may populasyon na nasa pagitan ng 5 hanggang 10 milyon. Bakit? Kasi yan daw yung tamang-tama. Sapat na kalaki para kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa, pero sapat din na kaliit para madaling pamahalaan. Hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit, sakto lang. At ito na nga sila, ang 18 proposed federal states na bumubuo sa buong Pilipinas. Hati-hatiin natin yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Silipin natin isa-isa. Unahin natin ang Luzon. Siyam na estado ang nandito. Siyempre, nandyan ang NCR, tapos may bago. Ang NCR Overflow, yan yung Bulacan at Rizal. Meron ding Western at Southern Industrial States, Northern Agricultural, Central Plains, Ilocos Cordillera, Bicolandia, at siyempre, ang islang estado ng Mimaropa. Lipat tayo sa Visayas. 4 na estado naman ang binuo nito. Nandyan ang pinagsamang Cebu, Bohol, ang buong Negros Island bilang iisang estado, tapos ang Western Visayas na basically Panay, at syempre, Eastern Visayas. At para kumpletuhin ang mapa, punta tayo sa Mindanao. 5 ang estado dito. Meron tayong Davao State, tapos itong Eastern Resource State, ito yung pinagsamang Caraga at Sox-Casargen. Meron ding Northern Mindanao, Western Mindanao, at ang BRM na mananatili ang special status niya. Okay, so nakita na natin yung mapa? Baka iniisip nyo, teka, parang ang random naman ng mga groupings. Well, hindi pala. Hindi ito parang nagdodrawing lang ng linya sa mapa. May malalim na logic. May strategy sa likod ng bawat pagsasama ng mga probinsya. Tingnan nyo to, perfect example, Negros Island. Isipin nyo, iisang isla lang yan, pero nahati sa 2 probinsya. Magkaiba pa ng pulisiya, nag-uumpugan minsan. So, ano ang ginawa sa plano? Simple lang, gawing iisang estado. Para may isang agricultural policy at para yung shared resources nila, tulad ng geothermal power, magamit nila ng sabay.
Ang laking sense, di ba? Sobrang practical. Ito pa, isa pang great example, yung Western Industrial State. Sa mapa, parang ang layo ng Cavite, Bataan at Zambales, no? Pero isipin nyo yung Bataan-Cavite Interlink Bridge na plano. Pag natuloy yon, konektado na sila. Magiging isang dambuhalang industrial zone, kaya pinagsama na sila sa isang estado. Ang resulta, coordinated planning, pare-parehong tax rates, ang laking tulong para palakasin ang buong rehiyon na yan. At ganyan din yung logic sa iba. Halimbawa, yung NCR overflow para ma-manage na yung pagkalat ng tao at development. Yung Northern Agricultural State, pinagsama yung buong rice basket ng Pilipinas para sa food security natin. Tapos, yung Ilocos Cordillera, ikinonekta yung yaman ng bundok tulad ng mining at hydropower sa mga daungan sa coast. Lahat may dahilan, lahat may economic at geographic logic. Okay, so gets na natin yung mapa at yung logic. Malinaw na yan. Ngayon, ang sunod na malaking tanong. Paano naman to patatakbuhin? Anong magiging itsura ng gobyerno? Paano yung structure? Well, may kongreso pa rin tayo, 2 kapulungan. Pero dito yung twist. Ang Federal Senate, ito yung magiging boses ng bawat estado. Bawat state, may 2 senador. Equal footing. Maliban lang sa NCR na may 3. Tapos, ang Federal House naman, yan yung boses ng mga tao. Base sa dami ng populasyon. Ang ganda ng balance, no? Para hindi kayang lamunin ng mga malalaking estado yung mga mas maliliit. Para hindi magkakagulo, malinaw na malinaw daw ang hatian ng powers. Ganito lang kasimple. Kung ang issue ay pang buong bansa, federal government ang bahala. Pero kung ang issue ay tungkol sa pang-aral-araw na buhay mo, state government mo ang may hawak niyan. So, ano yung mga hawak ng federal government? Yung mga malalaking bagay na dapat iisa lang sa buong bansa. National defense, syempre. Ugnayang panlabas o foreign affairs. Yung pera natin, currency. Mga federal courts, immigration and customs, at yung kalakalan sa pagitan ng mga estado. Yun lang. Period. Limited at sobrang linaw. Yung lahat ng iba pa, ayan, nasa state government na. Edukasyon, sa state. Healthcare, sa state. Sarili nilang state police, lokal na kalsada at tulay, lokal na ekonomiya, social services, lahat yan. Ang pinaka-bottom line, kung apektado ang araw-araw na buhay mo, ang estado mo ang may say, sila ang may kontrol. Okay, at ngayon, punta na tayo sa pinakamainit at pinakakritikal na usapan, ang tanong na nagkakahalaga ng trilyon-trilyon. Ang pera. Sinong may hawak ng pera? Sinong kokolekta ng buwis? At sinong gagastos? At ang sagot dito sa plano, simple lang pero game-changing. Imagine niyo to, 75% ng lahat ng buwis na makokolekta may iwan sa estado. Hindi na aalis. 25% lang ang aakyat sa federal government para sa pambayad sa sundalo, sa foreign affairs, etc. Grabe, ang laking pagbabago niyan kumpara sa sistema natin ngayon. Ulitin ko ha, para tumatak talaga, 75%. Ang ibig sabihin niyan, yung buwis na binabayaran mo, halos lahat yan, dyan lang iikot sa komunidad mo, sa estado mo. Hindi na kailangan dumaan pa sa Maynila at mag-antay ka kung may ibabalik pa ba sa'yo. Yung pera, nandyan lang. Okay, magandang tanong to. Paano naman yung mga hindi masyadong mayaman na estado? Baka maiwan sila. May sagot din dyan. Dito papasok ang tinatawag na Federal Equalization Grants. Simple lang yan. Yung mga mas mayayamang estado, mag-aambag sila sa isang pondo para tulungan yung mga nangangailangan. Pero, hindi ito dole out. Hindi ito limos. May kasamang performance targets. Kaya hindi siya basta charity lang. Ito ay tulong na may kaakibat na pananagutan. Kailangan mag-perform. So ayan na, nakita natin ang buong plano mula sa mapa, sa istruktura ng gobyerno, hanggang sa kung paano iikot ang pera. Isang kumpleto, detalyadong blueprint. Kaya ngayon, ang huling tanong ay para na sa ating lahat. Sabi sa plano, kumpleto na ang blueprint. Bawat detalye, pinag-isipan na. Kaya ang tanong na lang daw na natitira ay hindi na kung gagana ba to. Ang tanong na raw ay, kailan tayo magsisimula? Paano kung sabihin ko sa inyo na posibleng baguhin ang buong sistema ng gobyerno ng Pilipinas sa loob lang ng isang termino ng presidente? Mukhang imposible, di ba? Ngayon, susuriin natin ang isang detalyadong plano na naglalayong gawin yan. Ito ang isang 5-year roadmap para sa isang federal na Pilipinas.
Pero syempre, heto yung tanong na bumababagag sa isip ng marami. Posible nga ba talaga ang federalismo sa loob lang ng 5 taon? Kakayanin ba? Yan ang tanong na susubukan nating sagutin. Well, ayon sa isang napaka-ambisyosong roadmap, ang sagot daw ay isang malaking oo. Kaya tara, samahan niyo akong himayin ang plano na to para makita natin kung paano nga ba ito posibleng mangyari. Okay, simulan na natin. Ang buong plano nahahati sa 5 yugto o phases. At yung pangunahing layunin, simple lang, baguhin ang gobyerno nang hindi naman nagkakagulo o naaantala yung mga serbisyo sa tao. Kumbaga, transition with minimal disruption. So ano ba tong 5-year plan na to? Basically, isa siyang step-by-step na proseso. Ang goal ay ilipat ang Pilipinas mula sa isang unitary system kung saan halos lahat ng kapangyarihan ay nasa sentral na gobyerno papunta sa isang sistemang may 18 na estado. At ang maganda rito, bawat yugto may malinaw na target na kailangan maabot. Sige, punta tayo sa unang yugto. Ito yung mangyayari sa unang 12 buwan. Dito lahat magsisimula, yung paglalatag ng pundasyon. At hindi lang basta-bastang pundasyon. Yan ay pundasyon sa politika at sa batas. Okay, so sa unang taon ganito yung mangyayari. Sa unang 3 buwan, ang focus ay sa pagpapaintindi sa publiko kung ano ba talaga ang federalismo. Tapos, susundan niya ng pagdraft at pagpasa ng bagong konstitusyon sa Kongreso. At para isaraan taon, magkakaroon ng isang pambansong plebisito kung saan hihingi na yung boto at basbas ng buong sambayanan. Pero teka muna, may isang mahalagang kondisyon dito. Bago pa mandalin yung plano sa Kongreso, kailangan munang umabot sa 60% ang suporta ng publiko sa mga national survey. Parang go signal yan. Kung walang 60% na suporta, hindi muna itutuloy. O sige, sabihin nating naging successful yung unang taon. Papasok na tayo sa ikalawang yugto. At dito, medyo matalino yung approach nila. Imbes na isabak agad ang buong bansa, magkakaroon muna ng parang test run sa 3 piling lugar o pilot states. Bakit kailangan ng pilot test? Napakasimple lang ng rason, para matukoy agad kung ano yung mga posibleng problema at maayos yung mga proseso habang maliit pa lang yung sakop. Parang soft launch, di ba? Para bago yung grand opening sa buong bansa, pulido at planchado na ang lahat. At sino-sino itong mga napiling pilot states? Una, nandyan ang Cebu, Bohol State na kumakatawan sa isang ekonomiya nakabase sa serbisyo. Pangalawa, ang Davao State dahil sa malakas nitong agro-export at, syempre, subok na raw na pamamahala. At pangatlo, ang Western Industrial State para subukan kung paano pagsasamahin ang ilang probinsya na may malakas na manufacturing base. Ano naman ang mangyayari sa mga pilot state na ito? Well, dito gaganapin yung kauna-unahang state-level elections para sa governor at sarili nilang legislature. Tapos, ililipat na rin sa kanila yung pamamahala ng K-12 education at local health. Magtatatag din sila ng sarili nilang state police at susubukan na rin yung pagkolekta ng state sales tax. Ang dami, no? Okay, fast forward tayo. Kung maging matagumpay ang pilot phase, dito na magsisimula yung totoong malawakang pagbabago. Tingnan natin yung pinagsama-samang huling 3 yugto, ito na ang tinatawag na national rollout. So sa madaling salita, yung huling 3 taon ay may 3 malalaking hakbang. Una, yung rollout kung saan itatatag na yung gobyerno sa natitirang 15 estado. Pangalawa, yung fiscal shift. Dito na ililipat yung kapangyarihan sa buwis at budget. At pangatlo, yung maturity phase kung saan aayusin na lang yung sistema at susukatin ang naging resulta. At dito natin makikita ang isa sa pinakamalaking pagbabago, yung paglipat ng kapangyarihan sa pananalapi. Isipin nyo, mula sa national government na halos lahat ng buwis kinokolekta. Ngayon, yung mga state government na mismo ang mangungulekta ng sarili nilang sales tax at income tax. Ibig sabihin, hawak na nila yung pera at desisyon para sa edukasyon, kalusugan at mga lokal na infrastruktura. Pero paano naman yung mga estadong hindi kasing yaman ng iba? Maiiwan na lang ba sila? Dito papasok ang Equalization Fund. Simple lang ang konsepto. Yung mga mas mayayamang estado tulad ng NCR at Cebu, mag-aambag sila sa isang pondo. At yung pondong yun ipapamahagi sa mga estadong mas nangangailangan para masigurong dikaligad-paran ng serbisyo sa lahat. Para Bayanihan Fund, para walang naiiwan. Siyempre, ang tanang ng lahat, maganda pakinggan pero magkano ba talaga ang aabutin nito? At sulit ba yung gagastusin?
Pag-usapan natin ang mga numero. Ayon sa pag-aaral, ang tinatayang kabuuang gastos para sa buong 5 taon na transition ay aabot sa 200 bilyong pesos. 200 billion. Malaking pera yan. Pero eto yung kapalit, yung crucial part. Ang projection nila, pagdating ng ika-10 taon, may dagdag na at least 1.5 trillion pesos sa ating gross domestic product o GDP. Para magkaidiya tayo, para sa bawat pisong gagastusin, higit 7 piso ang inaasahang balik. At saan mapupunta yung 200 billion? Hindi yan basta-basta. 35% ay para sa pagtatatag ng mga state government, 25% para sa pagbabago ng sistema ng buwis, 20% sa eleksyon, 15% sa training, at yung natitirang 5% para sa public education. So, nakaplano talaga ha? Ngayon, para sa ating konklusyon, ano nga ba yung mga susi para magtagumpay ang isang ganito kalaking plano? Ayon mismo sa dokumento, ito yung mga kailangan. Malakas na suporta ng publiko, yung dahan-dahang implementasyon gamit ang pilot states, maingat na paglipat ng pondo, pag-aaral mula sa karanasan ng ibang bansa, at syempre, ang kahandaang suriin at baguhin ang sistema kung kinakailangan. Sa huli, iniiwan tayo ng plano sa isang napakapangyarihang tanong. Hindi kung posible ba ito o hindi, kundi kung meron ba tayong political will, yung tapang at determinasyong politikal para isakatuparan ito. Yan ang tanong na nag-iiwan sa ating lahat para mag-isip.